Dok, ayoko pong mag-dialysis. Maawa po kayo. Marami pa akong gustong gawin kasama ang mga apo ko. Yan po ang madalas na iyak sa akin ng mga pasyenteng nakikita ang kanilang mataas na creatinine levels. Sa ating topic ngayon na 60 plus, delikado, 4 na prutas sumisira sa kidney at sanhi ng dialysis versus 4 na prutas na nag-heal, tatalakayin natin ng mga seryosong babala na hindi nyo dapat baliwalain. Ang inyong kidney ay ang filter ng inyong buhay. Kapag ito ay nasira, ang buong katawan nyo ay malalason. Magandang araw po sa inyong lahat mga minamahal kong lolo at lola at sa lahat ng ating mga ka-health tips. Bago tayo magpatuloy, paki-like at i-share po muna natin ang video na ito sa inyong mga pamilya at mga kabarangay. Ipadala nyo ito sa inyong mga mahal sa buhay dahil ang kaalaman tungkol sa kidney ay ang tanging paraan para maiwasan ng mahal at mahirap na proseso ng dialysis. At kung bago ka lang, paki-subscribe na sa Doc Mateo Health Tips at i-click ang bell icon para lagi kayong alerto sa ating mga health warnings. Ngayon, nais ko munang bigyang pansin ng ilang replies mula sa ating community tungkol sa kanilang mga bato. Isang user ang nag-reply, "Doc, ang taas ng creatinine ko, 1.8 na. Ano bang dapat kong itigil na kinakain?" Sabi naman ni Lolo Tino, "Nakakatakot pala ang dialysis. Akala ko normal lang na kumain ng kahit anong prutas." At may isa pang nag-reply, "Salamat Doc Mateo. Kailangan namin ng listahang ito dahil laging prutas ang merienda namin." Bago ko ibahagi ang kwento ni Mang Berting, lagi po nating tandaan na ang lahat po ng payong ibinibigay ko rito ay dagdag kaalaman at edukasyon lamang. Hindi po ito dapat ipalit sa payo ng inyong nephrologist o espesyalista sa bato. Kung kayo po ay may nararamdamang pamamanas ng paa, hirap sa pag-ihi o laging sumasakit ang likod, huwag pong mag-atubiling magpa-blood test at urine test. Ang maagang pagdetect sa sakit sa bato ang pinakamabisang lunas. Ang inyong kaligtasan ang laging priority natin dito. Hayaan niyo munang ibahagi ko sa inyo ang kwento ni Mang Berting, 65 years old. Pumunta siya sa klinik ko na halos hindi na makalakad dahil sa sobrang manas ng kanyang mga binti. Sabi niya, "Dok, bakit ganito? Maingat naman ako. Lagi akong kumakain ng prutas. Pero bakit sabi ng doktor ko ay malapit na akong mag-dialysis?" Nang tinignan ko ang kanyang laboratory results, ang kanyang GFR o ang kapasidad ng kanyang kidney na mag-filter ay nasa stage 4 na. Tinanong ko siya kung anong prutas ang hilig niya at doon ko nalaman na mahilig siyang kumain ng balimbing o starfruit dahil marami nito sa kanilang bakuran. Hindi alam ni Mang Berting na para sa mga taong may mahina ng kidney, ang balimbing ay parang lason dahil sa taglay nitong neurotoxins at oxalates. Sa bawat subo niya, lalong nababara at nasisira ang mga maliliit na filter sa kanyang bato hanggang sa hindi na ito makahinga. Dahil sa takot sa dialysis, sinunod ni Mang Berting ang ating healing fruits list at itinigil ang mga toxic fruits. Pagkalipas ng ilang buwan, unti-unting bumaba ang kanyang creatinine at nawala ang pamamanas ng kanyang katawan. Napatunayan natin na ang tamang prutas ay pwedeng maging lunas, pero ang maling prutas ay pwedeng maging mitya ng iyong buhay. Bago natin pag-usapan ang mismong listahan, kailangang maintindihan nyo ang ating topic ng malalim. Kapag tayo ay tumatanda, ang ating mga bato ay unti-unti ring napapagod. Ang filtration rate ng mga seniors ay hindi na kasing bilis noong tayo ay 20 anyos pa lamang. Kapag ang kinakain nating prutas ay may sobrang taas na potassium, phosphorus o oxalates, nahihirapan ng ating bato na ilabas ito sa ihi. Ang mga mineral na ito ay nag-iipon sa dugo at nagiging sanhi ng paghinto ng puso o pagkakaroon ng seizures. Sa mga seniors, ang silent killer ay ang paniniwala na lahat ng natural ay safe. Heto ang 4 na prutas na delikado sa inyong kidney kung kayo ay mahina na ang filter o may CKD na. 1. Balimbing or starfruit. Ito ang pinakadelikado. Ang balimbing ay may taglay na caramboxin na isang neurotoxin. Sa normal na tao,
kayang ilabas ito ng bato. Pero sa mga seniors na may kidney problem, ang lason na ito ay pumupunta sa utak at nagiging sanhi ng hiccups, confusion at pwedeng ikamatay. 2. Avocado. Kung mataas na ang creatinine. Bagamat healthy ang avocado, ito ay potassium king. Kung ang kidney nyo ay hindi na kayang mag-filter, ang sobrang potassium mula rito ay magpapabagal o magpapatigil ng tibok ng inyong puso. Limitahan ito kung ang inyong lab results ay hindi na maganda. 3. Dried fruits, kagaya ng raisins, dried mangoes. Ang mga dried fruits ay siksik sa asukal at lalo na sa potassium. Dahil tinanggal ang tubig, mas marami ang konsentrasyon ng mineral na nagpapahirap sa filter ng inyong bato. Ang sobrang asukal din nito ay sumisira sa mga capillaries sa loob ng kidney. 4. Fruits na dilata or canned fruits. Ang mga ito ay babad sa syrup at madalas ay may sodium para tumagal. Ang asukal at alat na ito ang nagpapataas ng inyong blood pressure. Tandaan, ang high blood pressure ang numero 1 kaaway ng inyong kidney filters. Heto naman ang mga prutas na magsisilbing rescue para sa inyong mga bato, gaya ng ginawa ni Mang Berting. 1. Mansanas o apples. Ito ang kidney king. Mababa ito sa potassium at mayaman sa fiber at anti-inflammatory compounds. Nakakatulong ito para bawasan ng kolesterol at inflammation sa inyong filters kaya mas madaling makahinga ang inyong kidneys. 2. Berries, kagaya ng blueberries at strawberries. Ang mga ito ay punong-puno ng antioxidants na tinatawag na anthocyanins. Tinutulungan itong protektahan ng kidney cells mula sa damage at pinapababa ang oxidation sa inyong daloy ng dugo. Napakababa rin nito sa potassium. 3. Pinya o pineapple. Kung bawal ang saging o avocado, pinya ang sagot. Ito lang ang tropical fruit na mababa sa potassium pero mataas sa bromelain, isang enzyme na nagtutulong para bawasan ang pamamaga at matunaw ng mga toxins sa inyong system. 4. Red grapes. Mayaman ito sa resveratrol, isang uri ng antioxidant na nagpapakinis ng mga daluyan ng dugo sa kidney. Nakakatulong ito para mapanatiling elastic ang inyong mga filters para hindi sila agad tumigas. Bilang dagdag sa ating topic, sundin ng mga seryosong tips na ito para hindi mauwi sa dialysis. 1. Control your blood sugar. Ang diabetes ang pangunahing dahilan ng kidney failure. Huwag hayaang maging sticky o malagkit ang inyong dugo dahil sa asukal. 2. Watch your salt. Ang sobrang asin ay humihila ng tubig at nagpapataas ng pressure sa inyong bato. Lasahan ng pagkain sa pamamagitan ng natural na pampalasa gaya ng bawang at sibuyas. 3. Hydration balance. Uminom ng sapat na tubig, hindi kulang at hindi rin sobra. Ang tamang dami ng tubig ang naghuhugas ng mga toxins palabas sa inyong ihi. Ayan po, mga minamahal kong lolo at lola. Ang ating kidneys ay hindi pwedeng palitan ng ganoon lang. Alagaan natin ito habang may oras pa. Kung naramdaman nyo ang halaga ng ating topic ngayong araw, pakitype po sa comment section ang yes. Kung handa na kayong baguhin ng inyong kinakain para iwas dialysis, pakitype po ang more. Gusto ko ring malaman, nararamdaman nyo ba na laging manas ang inyong mga paa o binti? I-share po ninyo ang inyong kwento sa comment section. At huwag din nating kalimutang pag-usapan ang nocturia o ang madalas na pag-ihi sa gabi. Alam nyo ba na kapag ang inyong kidney ay nahihirapang mag-concentrate ng ihi dahil sa damage o sobrang asukal, ito ang nagiging dahilan kung bakit pabalik-balik kayo sa banyo sa gabi. Sasagutin po natin ang inyong mga katanungan tungkol sa inyong creatinine at kidney health. At para sa ating susunod na video, anong paksa po ang gusto ninyong pag-usapan natin? Maraming salamat po sa inyong pakikinig.
Malinis na bato at mahabang buhay para sa ating lahat. Paalam po!